Lusot na sa Senado ang panukalang budget para sa judiciary. Tinalakay rin ang panukalang budget para sa Anti-Money Laundering Council. Ang update sa budget deliberation ng Senado sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Live! Angelique, sumalang kaninang umaga ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa budget deliberations dito sa Senado. At isa na nga sumalang dyan ay ang panukalang budget ng judiciary. Tinapos na ng Senado ang deliberasyon para sa panukalang budget sa taong 2024 ng judiciary. Pero bago nangyari yan, ilan sa isyong tinanong ng ilang senador ang issue sa Farmally hinggil sa pag-cite in contempt. Sometimes we are quick to fire the trigger, to pull the trigger in this particular cases. So we'd like to be guided accordingly. But in all honesty, when we have public hearings, particularly on public order and security, Blue Ribbon, none of them will give self-discriminating answers. They will say, no, we did not do that. Even if there were 5 other witnesses pointing them that they did it. Case in point, yung barilan dun sa Malabon, na ang dami ng witness na lumabas na sinabi siya yung bumaril. Sa simpleng salita, hindi nila kune-question nung hukom ang ating kapangyarihan dito sa Senado, yung contempt power natin sapagkat nasa saligang batas ho yan. Pero yung paraan po nung pag-exercise nito, pag nagdeklara ho tayo ng isang witness in contempt, kailangan may due process ho. Bigyan ho siya ng oportunidad na madinig at ipaliwanag yung kanyang testimonya. Samantala, Angelique, si Senator Raffy Tulfo naman pinatitiyak ang budget para sa hazard pay ng mga judges, pati na ang modernization program para sa mga korte. Kung pupunta po tayo sa ilang mga korte, kalunos-lunos po ang kondisyon. I would like to also give my full support for the modernization plan or the innovation plan of the Supreme Court for our lower courts. During the pandemic, we saw how processes could be digitalized to expedite matters. Mas mabilis po kung may internet at data plan ang mga courts to enable them to communicate through email or text para ma-inform ang mga tao sa status ng kanilang mga kaso. Sumalang sa plenaryo ang National Security Council, nagpaulak ng panayam si National Security Advisor Eduardo Año hinggil sa mga nangyaring panggigipit ng Chinese Coast Guard. Sabi ni Secretary Año, hindi matitinag ang ating mga sundalo. Mayroon tayong mga personal na nabasa, mayroon din mga pagkain na nabasa, pero ito naman ay expected na natin. Sabi nga natin na kahit anong klaseng intimidation, coercion na gawin ay hindi matitinag yung sundalo natin. Yes, and we will not be deterred. We will not be intimidated by any illegal actions of the Chinese Coast Guard, the Chinese militia, and the PLA Navy. Samantala, Angelique, ilan sa mga nakapila ngayon dito sa Senado para sa budget deliberation sa iyang panukalang budget ng Department of Migrant Workers, Presidential Communications Office, pati na rin ang budget ng Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.